Sa loob lamang nga po ng isang off-season, nakabuo nga po ang Dallas Mavericks ng isang legit na Big 3 matapos nga po nilang makuha si Klay Thompson para maitandem kina Luka Doncic at Kyrie Irving. Ngunit isang malaking katanungan ngayon, dapat nga ba itong katakutan sa NBA? Well, kung inyo nga pong matatandaan, hindi rin naman maganda last season ang performance ni Klay Thompson. Kaya marami nga po ang nagsasabi na laos na nga daw ito. Ngunit ayon sa naging pahayag ni Klay, hindi pa rin naman siya dapat maliitin gayong pinapangako niya na kapag nag-init at napabayaan siya sa 3-point line, siguradong magpapaulan nga siya dito. Bukod sa kanya, hindi rin naman dapat baliwalain ang offensive power ni na Luka Doncic at Kyrie Irving dahil kayang-kaya nga po nilang magtala ng malalaking puntos kung gugustuhin lamang nila. Kaya ngayon nga pong magkakasama na ang tatlong ito, dapat nga talagang katakutan ang opensa ng Dallas. Ang problema, ang kanilang depensa since hindi rin naman nga ganun kahusay ang tatlong ito bilang defender, lalo na si Luka Doncic. Medyo mabagal na rin naman nga si Klay matapos siyang magtamo noon ng injury. Kaya inaasahan mahihirapan ng Dallas na pahintuin ang kanilang kalaban na siyang isa sa kanilang mga kahinaan na pupunteriyahin ng kanilang kalaban. Samantala, hindi rin naman ikinabahala ng Minnesota Timberwolves ang pagtanggal kay Karl Anthony Towns dahil meron pa rin naman nga silang isang sentro na papalit at magi-step up sa kanyang posisyon na si Naz Reid. Siya nga ang magiging katandem ngayon ni Rudy Gobert na dapat paghandaan ang kanilang mga makakalaban, lalo na ang unang makakatapat na Los Angeles Lakers. Ngunit kung si Coach JJ Redick ang tatanungin, hindi rin naman siya nag-aalala sa pambatong Twin Tower ng Minnesota dahil maging ang Lakers meron na rin naman nga pong ipangtatapat dito sa magiging duo ni na Anthony Davis at Christian Coloco. Sa tuwing may haharapan nga sila nga kupunan na merong isang big lineup, plano nga po niyang bigyan ng mas mahabang playing time si Davis sa 4 at sa 5 naman si Coloco na siyang hindi sila madedehado sa ilalim. Halos hindi nga nagkakalayo ang laki at tangkad ni Reid at Gobert, kaya sigurado nga pong masasabayan nila ito at posibleng ma-outplayed pa nila ang Twin Tower ng Timberwolves gamit ang kanilang shooting. Samantala, sa loob nga po ng 2 taon ni AJ Griffin sa Atlanta Hawks, napilitan nga po ang kanilang team na i-trade ito sa Houston Rockets. Sa hindi inaasahan, matapos nga siyang mapunta sa kanyang bagong team, agad na rin naman siya ditong ini-waive at binigyan lamang ng $250,000 na contract buyout. Sinundan rin naman ito ng paglabas ng balita na magbabakasyon muna ito sa basketball. At ayon sa naging pahayag mismo ni AJ Griffin, kinumpirma niya nga na hindi na siya babalik pa sa NBA at tuluyan na nga po siyang magre-retiro sa basketball. And yes, isinakripisyo nga po niya ang kanyang buong karir para sundin ang kagustuhan na pagsilbihan ang Panginoon. Bagamat man maraming mga tao ang hindi magugustuhan ng kanyang desisyon, masaya pa rin niyang sinabi na excited nga po niya ang mga susunod na gagawin bilang isang ministro ng simbahan. At dahil sa ginawang ino ni AJ Griffin, marami nga po sa mga fans ang nagsabi sa social media na nakuha nga po nito ang kanilang respeto matapos niyang sundin ang nilalaman ng kanyang puso. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.